Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ba ang Reformation. At ang ating Bible verse ay mula sa Acts chapter 17 verse 11. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so." Mga kapatid, ang Reformation ay hindi lamang isang historical na phenomenon na nangyari noong 16th century. Nagsimula ito sa panahon ni Martin Luther at ng iba pang reformers, pero ang puso ng Reformation ay napakasimple lamang. Ito ay ang pagbabalik sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito patungkol sa panalo o debate, kundi tungkol sa pagbabalik sa Biblia bilang ultimate authority ng ating panampalataya at ng ating buhay. Ang Reformation ay rooted sa recovery ng biblical truth. Pinakita nito na ang kaligtasan ay by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Pero higit pa doon mga kapatid, it also shaped kung paano natin tinitignan ng Diyos, ang church, ang mundo, at ang ating layunin sa buhay. Kapag niyayakap natin ang Reformation, ibig sabihin nito ay grounded tayo sa gospel. Lumalago tayo sa grasya at hinahangad na luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng bagay. Para naman sa ating teachings ngayong araw, Reformation is about the return to the Bible. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang ultimate source ng katotohanan ay hindi opinion ng mga tao, kundi isang tradisyon, o hindi rin tradisyon, kundi ang mismo salita ng Diyos. Ang Reformation is about the gospel of grace. Hindi tayo naliligtas dahil sa good works o sariling effort natin o sa sarili nating talino at lakas. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ito ay biyaya ng ating Panginoon. Reformation is about Lordship of Christ. Hindi lang siya Savior, kundi Panginoon ng ating buhay. Siya ang may final say sa lahat ng ating ginagawa. At para naman sa ating application mga kapatid, seek the original source, which is the Bible. Tulad ng Berean sa Acts chapter 17 verse 11, let's search the scriptures daily at lagi nating i-check kung totoo ang naririnig at ating natututunan. Maaari tayong magtanong sa ating mga nakakatanda o mas nakakilala na sa ating Panginoon, kagaya ng mga pastor or mga bishop, and share the gospel of God's grace. Kung tunay na na-experience natin ang grasya ni Lord, hindi natin ito dapat sarilihin. Ikwenta natin ito bilang ating buhay na testimony para sila rin ay makakilala sa Kanya at sila ay ma-inspire na makilala pa si Kristo. Surrender all under the Lordship of Christ. Huwag natin na limitahan lamang si Jesus sa isang parte ng ating buhay. Siya dapat ang nangunguna sa relationships, career, studies, at pati sa ating mga pang-araw-araw na desisyon o gawain. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.